plastic dito na para hindi siya gumagalaw-galaw. So, yan, may nakalagay dito. Eh, since wala na, syempre, dami na nagbaklas nito. No? Sa dami ng nakabaklas, may kumulang na pyesa. Tawa-tawa ka dyan, isa ka dito eh. So, yun, no? Assembling, kabit na natin si number 1, lagay natin muna si gasket na. Ba't dalawa yung gasket? Dapat isa lang gasket nito. Saka nung maintenance yan, parang pwedeng bubugahan lang siya, hindi na kailangan Yes. bubugahan ng hangin. Pinaka-maintenance nito is cleaning. Kasi ang nangyayari dito, nababarahan kasi ito ng dumi. Pinapasok ito ng dumi. No? For example, naglagay ako ng aftermarket na air cleaner. Kasi nga, kailangan natin maglagay ng air cleaner, di ba? So, naglagay ako aftermarket na air cleaner. Yun yung hawak-hawak ni Kyle. Hawak-hawak ka kanina, di ba? Yung cold air tube. So, yung filter nun, may mga aftermarket kasi. Instead na stock na ganito, yan, no? Instead na stock na ganyan, pinapalitan na yan. So ngayon, yung cleaning effect niya, nababawasan. Kasi mas malakas na pasok ng hangin, mas mabilis yung pasok, mas maganda yung pasok ng hangin sa loob, hindi hirap na higupin ni makina, di ba? Siyempre, mas maganda yung pasok ng hangin, mas magandang performance. Yun, no? Pero pag nilagay yan, sakal yung takbo. Yung mga sasakyan na mahihina, tanggalin nyo yung air cleaner. Tapos i-road test nyo. Gaganda performance. Tunog bata pa. Oo. Lakas. Yan, no? Pero, pag, na sir yung dumi. yun nga lang, ang negative effect niya is yung dumi. Mabilis makapasok, lalo na pag dinaan natin sa malikabok na kalsada. Yun. Kaya, pagdating kasi sa... Sir, pero okay lang buga-buga ng hangin. Hindi, kailangan linisin talaga. Baklas carburetor. Kaya ano, lalo na pag nagloko, walang RPM, unstable yung RPM, gumagano-ganon sa gauge, yun yung problema. Kaya kailangan baklasin. Balik ko lang ito sa tama niya posisyon. Yan. So, yan na siya. May brum-brum na, di ba? O, yun na. May brum-brum na. So, ngayon, lagay si gasket and ipatong na natin. Tingnan nyo guys ha, mapapansin nyo yan, yung dalawang tornilyo dito, may butas yung isa. Kasi, ang original talagang tornilyo nito, may butas talaga dito sa gitna. Kaso napaltan ng solid. Kaya ewan ko lang kung gagana to ng matino ha. Ayan, may butas yan dyan. Ito, may butas dito. So, ito dapat talaga may butas ito. Ayan. Eh, wala na. Kaya siguro naman gagana ito. So, kabit. Wala silang sakit. Wala sa kit. Hindi kasama sa kit. Shucks. Paano na ba yung talit ito? Ano na ba yun? So kasama yan sa assessment namin? Carburetor? Yes. Kasama ito. Part ito ng fuel system. So, lagyan ko muna ng tornilyo sa ilalim. Nawala na yung mga nandito sa harap kanina. Yung mga nanonood. Hindi, pwede manood ulit dito. Pwede naman, pwede. Full story. Full storage. Okay. No comment. Ay pumasok. Ay pumasok. Kailangan ko ng laway. Pag-iuloy naman pag laway.
Meron naman nabibili sa 7-Eleven. Oo, 870. Busy po. Diyan ka magaling sa kalukuhan. Sa anong pinaka-symptoms ng sasakyan na alam mong carburetor talaga ang issue? Symptoms. Hard starting, carburetor na yan. Low power, carburetor na yan. Unstable yung idle, carburetor na yan. Yan. Maraming possible causes. So, lagay ang tornilyo dito sa gilid. Isa lang yung natanggal ko dito, di ba? Isa lang yung natanggal ko. So, tingnan nyo yung mga tornilyo baka mamaya sumobra o kumulang. Yan, no? So, higpitan ko na. Kaso low thread hindi naigpitan ng maayos. Kaya kung bumili ng bagong carburetor, plug and play na ba? Mas maganda. Diba, Denver? Wala na kahirap-hirap. Oo. So, yun guys, nakabit na yung carburetor base natin. Next, ikakabit muna natin yung jet. So, ngayon, di ba sabi ko nga, ano to, di ba? May butas. So, pag nagkabit tayo nito, alin yung ikakabit natin? Kasi nga, napaghalo-halo na eh. So, para ma-determine natin kung ano yung para sa primary, ano yung para sa secondary, malalaman natin yan sa butas. Ito sa butas. So, kita na, di ba? Ano mas malaking butas? Ito, maliit. So, yung maliit na butas, yan yung primary. Maliit na butas sa primary. Lahat ng mas malaki sa secondary na. Yes, ayun, dito pa lang, kita na. Malaki yun. Yan, no? So, kabit, medyo, doon yan nakalagay doon sa loob, no? Dito yan sa loob. Yan lang salpak ko lang. Ay, oo nga, no? Sorry, mali na paglagyan ko. Maling butas. Maling butas. Pagpasukan. Wrong hole. Ouch. Naalala ko tuloy si Tuba. Wrong hole. Naalala ko yun. Yung brief. So, dito ko nilagay, ito yung slot natin, no? So, doon siya. Ganyan na lang, Tamang higpit lang, sir. Yes, kasi bronze lang siya. Doon siya nakalagay. Kita naman, no? Yung screw. Nakikita yung screw. So, next, yung secondary. Lagay ulit yung secondary. And then, ayun ulit. So, ayun, iniikot ko lang doon sa loob. Sa anong dahilan kung bakit nababasag yung base ng carburetor? Based sa experience ko, wala pa naman ako nakitang nabasag yung base. Ito. Yung sa akin, sir, nabasag. Pagka ganon, overtight. Overtight o kaya may tornilyo pa, sinisikwat, ayun, basag. Pwede mabigyan base lang, sir. Wala. Ganun po. Next! So, lagay yung jet and valve. Ito yung jet and valve natin, no? Ito to. So, sa jet and valve, ayan na, no? And then, sorry hindi ko natanggal pala. Meron pala nakalagay dito na slow jet. Hindi ko natanggal. Mahaba ito, guys. Hindi rin kasya yung screw ko, eh. Ito, masyadong malapad yung screw dito. Hindi siya papasok. So, dito nakalagay yung slow jet. Yan, slow jet. So, nakakabit na yung main jet, primary and secondary main jet. Next, isusunod ko si Venturi.
So, Venturi, Venturi, siya yung Sir, okay sumisipsip lang magkakalit yan. hindi ito magkakapalit fuel. kasi yung pagtutumilyohan, hindi sila parehas. Kaya, primary Venturi, secondary Venturi. So, kabit, wala nang torque yan sir, no? yes, puro hantay. Walang torque. Ang lilit ng screw nito. No more torque. Basta lang. Basta nga may isang engine nga alalod mo nun. Carburetor. Old school. Ay, yun. And then, okay na, nakakabit na siya. Next, kabit natin yung drain plug. So, yun, no? Low thread nga, oh. Kaya hindi na pwede malagyan ng tornilyo. Bubble gum. I-torque mo yung primary main jet. 60. Kaya natanggal. Mukhang tatanggalin ko tong ano hindi na makabit to. Dapat kinabit ko muna yung drain plug. Hindi ko na matanggal. Ay, hindi ko na may kabit. Hindi kasya eh. Yun, no? So, kailangan tanggalin ito. Alam ko naman tatanggalin ko ulit ito, di ba? Dito na lang akong tatanggal, isang tornilyo lang. Pabot lang ako ng number 10. Number 10. Sir, kung kakabit mo yung gasket, magkakabit ka pa ng sealant na kasama ng gasket? No need for sealant. Kailangan ng gasket lang. Wala nang sealant. Hindi na natin ito lalagyan ng sealant. Number 10, sir. Ano siguro ba? Ay, 4 lang. 430. Shucks, hindi siya... Kahit hanggang 6 tayo, sir. Number 8. See, ay pumasok yung G's. Parang 11. 11. 11. Ay, wala tayong dito. Oh, sa taas yung mga combination. Meron sa combination. Ayun, merong 11. 11 nga, oh. Ganito nga to, kanina pa to eh. Nahihirapan ako dito sa hose na to. Guntingin mo na lang, sir. Wag. Ang haba. Oh. So, yun. No? Next, so yun na siya. Tanggal. Tinanggal ko lang ito para makabit ko ito. Yun, Kasi no? nakalimutan. Yes. Actually, hindi. Yun talaga yung process eh. Ah, Last out, first in. So, di ba dalawa yun, sir? that's dalawa. Yung isa, low thread. Yan. Yung isa, dito naman tong isa, nilagyan ng ano kasi low thread eh. Oo. Yun, no? Yan na nga. Poxy. Ay, humigpit nga. Ang galing naman. Kaya, Humigpit to. parang, ano na yung puti. Ganun lang. So, next, kabit ko ulit ito. Kabit ulit. Yan siya, no? Pero, lagay natin. Oo, wala yung... Meron talagang ano to. Dito guys, meron tong guide dito, no? May guide na plastic yan dito. Kulay puti. Maliit lang yun na guide dito. Green yata yung kulay ng nasa pagbuwan. Oo. Pwede pa si go green. So, kabit. Si Haya, magaling kumabit. So, ayan na siya guys. Ayun na, no? Gawa na yung, hindi na siya lupay-pay kanina, no? So, next, ano susunod natin kakabit dito? Lagay na natin yung solenoid valve. After solenoid valve, hindi ko na higpitan ha. Kamay-kamay na lang muna. So, ito dapat higpitan rin. Next, ilalagay na natin yung check ball
check ball, check weight. So yung check ball, ay yung check weight, walang yun, baliktaran pwede. Wala, pwede siya baliktaran. So, check ball muna, tapos check weight. And that's it, ayun na. Tapos, ilalagay na natin si plunger. Kung may bago tayong plunger dito, ito na yung plunger. Yan, no? So, yan na yung plunger. And next, ilalagay na rin natin yung gasket. So, after gasket, ito na. Next, bubuhin naman natin tong carburetor head. So, hindi kayo head pa, no? So, carburetor head, kabit muna natin si... Anong pangalan na ito? Wala kayo dyan. Ito, minsan ko na lang ito sasabihin, ha? O, yun, ha? Ito guys, may nakukuhang pyesa nito. Ito siya, no? Dito sa kit, meron itong kasamang, ayan, no? Needle valve, seat. So, ito siya. Yan siya, no? May kasama na ring filter. Tapos si needle valve, andun na rin si needle valve, kasama na rin. Yan, no? Ito, sir, bakit ganun? Nakailang baklas na ako, pero nag-o-overflow pa rin. So, ano kaya ang problema? So, ang problema niya, nandito sa needle valve. Ang problema nito. So, higpitan ko lang, no? Ito yung needle valve natin. Mapapansin nyo dyan sa needle valve, yung pinakadulo niyan, no? Patulis yung dulo niyan. Ewan ko lang kung nakikita ni Darwin. Si Russell kasi, ano yan eh, may zoom in, zoom out. Sa lapat pa mata. Hindi, yung salamin niya mismo, may gumagano yan eh, zoom in, zoom out ba. Yan. So, ito, yung matulis na yan, made of rubber yan. Sa katagalan, yan. Ay, yan pala. Ano siya? Para siyang bomba. Yan, no. So, ito, made of rubber yan, no. Napupudpud ito. Kaya pag umupo na yan dito, ito, no. Umupo na yan dito, yan siya guys, ha. Iaangat ko, tatanggalin ko. Ayan, ha. May butas. Pero pagka ito, tinakpan ko siya, wala lumalabas na hangin. So, ibig sabihin, good ito. Minsan, may time na, syempre, yung gasolina kasi mas manipis yan eh. I-check mo yan doon sa... So, pagka manipis ito, lumalabas ngayon dito. Nakakalusot pa rin yung gasolina. Kaya, nagkakaroon ng overflow. Possible na yan ang isang konting nag-deteriorate, sir, ano? Yes. Pwede. So, okay. Lagay na ito. Lagay si float. Ito, paano ba natin masasabi na nasa tamang level yung float natin? Lagay ko si float pin. Pwede tayo mag-adjust nito guys, ha? Pwede tayo mag-adjust dito. Yan, no? So, pag in-observe natin siya, patong mo yan sa pantay na yan, surface. Yan. Nakaangat siya ng konti. Nakaangat eh. Yun, no? So, yan, flat surface. So, from flat surface, dapat naka-level yan. Dapat nakapantay. Ito, sinadya ko talaga yan. Para tipid sa gasolina. Para konti lang yung papasok na gasolina, maglalak na agad siya. Yun nga lang, pagdating dito sa sight glass nga yung may salamin dito. Ayan, kaso ito, walang butas eh. Pagdating sa sight glass, makikita natin, dapat naka-gitna yung gasolina dyan. Pag ganito kasi, mas mababa yung level ng gasolina. Yan, no? So, para ma-adjust to slip cut ito, nasa gitna. Yes. So, para ma-adjust ito, tanggalin ko na lang, no? Para ma-adjust ito, ang ina-adjust natin, ito. Yan na mismo. Ito na. Yan na mismo yung ina-adjust natin. Ito. Para ma-adjust. So, kung gusto ko mag-overflow, adjustin ko to para yung flow ng gasolina ko, nakaganyan talaga siya. So, pag nakaganyan, doon lang siya sasara pag nakaganon na. Pero, ang tamang level nito, dapat naka-straight siya ganyan. Straight lang. Okay?
Ewan ko lang, sa sobrang dami na itong pinagsasabi ko. Ano? Kung merong Carburetor lang talaga may problema. May konti naman sir. May konti, no? Kahit Sa pa pag, paano. pag hindi maganda yung daan, buti hindi maano yun, hindi mo overflow. Yung lubak-lubak. Syempre, mga ganun-ganun. Pero, hindi pa rin siya mauubos kasi nga, yung sumisip-sip sa kanya, nandun sa ilalim, nandito. Kaya ito, puno ito ng fuel. Puno ito ng fuel. Okay, next! Assemble na tayo. Yung gasket, naiwan dito yung gasket, kaya hindi ko na tatanggalin yung gasket. No? Dito na yung gasket, wala na bang nakalimutan? Mamaya yan. So, next, tatakpan na siya, papasok doon, let's bolt in. Yun, no? So, salpak, tubig. Ayaw pumasok. Ayaw eh. Yun, no? So, pumasok. Siyempre, lagay tayo ng tournicles. Pero wag nating kalimutan, mayroon pang isang attachment dito. Guys, nakalimutan ko kung anong pangalan nito. Isipin ko muna, no? Titignan ko sa aking kodigo. Kung ano ng pangalan nito. Sir, mayroon mo, di ko. Hindi ba kami Condenser. Overflow yan. Nakalimutan ko na, may kodigo ko dito. Tignan ko muna sa kodigo ko. No? Ito na talaga yung nakalimutan kong parts. Yan. So, May pumapasok rin dyan sir na fuel sa loob? wala. Hangin lang. Kasi vacuum to eh. Serve as vacuum. Kala ko overflow yan. So, lagay. Yan. Lagay. Hindi ko na-shoot yung hose dito sorry masikip na eh. Hindi ko na-shoot yung hose. Pero masushoot naman ito to. Masushoot naman. Mamaya na lang. Pag nabuo na. So, lagay. Patay. May sumobrang sa tornilyo. Ito, dito siya. Higpit. Sakit sa balikat. So, yan. Sige, si Jenbang lang muna. Pikpik lang naman eh. Kahit gusto mo masahe sir. Sir, kung nag-overflow yung fuel dito, ito ang humihigop. Hinihigop niya. Pag lumalagpas ang fuel dito, itong humihigop. Yung hose. Slaughter ka. Ang problema. Saan na-approve yung gasolina sa pag-slide sa approve? Dito, sa air horn. Sa air horn na. Kasi wala yung overflow tube dito. Kahit may gasket, sir. Yes. Guys, ang gagamitin natin pang practice sa carburetor, itong binaklas ko na to. Ito yung papanda. Papanda rin. Yan. So, kung may makita pa akong ibang carb dyan na pakalat-kalat na patapon, yun, no? Yun yung gamitin natin. So, guys, ito merong isang maliit na part dito. Itong sa choke plate natin, merong lever dito. Ito yung lever na yan, no? So, ito, connected yan dito. Yan, no? Diyan siya nakakonekta. And yung spring natin, nakakonekta yan, patay. Naiwan dun sa loob. Baliktad. Baklas ulit ito. Yan na. Ito. Sorry baklas ulit. Ayan, naipit dito eh. Kasi yung pagpapasukan ng spring, itong butas na yan. Dito papasok yung spring na yan. Dito sa butas na to. Ang problema, naipit dito yung lever. Ayan, Ay, dapat nasa labas yan sa kabila. Nasa taas. Nasa taas dapat yan. Kaya pag nag-brum-brum, ayun siya, Ay, dyan sir, pwede na. Baka sakali. Baka ay hindi. Hindi siya makadaan. Baklas! Yeah.
Plus brum brum. Hindi, kailangan maikabit ito kasi hindi pwedeng ano. Tsaka yung tamang kabit, siyempre, bago nyo baklasin, titignan nyo yan, di ba? Kung paano yung tamang kabit. Ay, yung bottom lang naman. Yes, itong bottom lang. Bottom. Diyan ka magaling. No? Pag-recharge. Diyan ka magaling. Sige, sorry ka sa mo gawin. Ang galing mo. Yes. No. Okay. Buti na lang dito sa maluwag ko nilagay. Hindi sa masikip. Yung iisa ano sir. Oo. Kasi dalawa yan. Ang galing ni sir. Yun, no? Ayan. Actually, hindi. Kailangan lang naman talagang kabisaduhin. Ito yung sinasabi ko. Kailangan ito Shucks, kailangan palang tanggalin ito. Dapat ito lang pala tinanggal ko. Ganyan talaga sir. Yan. Ito lang ang tatanggalin. Kailangan ito nandito yan sa kabilang side. Ayun. Ayun. Ang hirap pala ibalik. Isla nagrigat nga yung memorize dito ng pagpigay sa spring lang. Ah, Spring lang. No? Tapos binaklas ko pala. Yan. Yan na siya. Yan, nakaayos na. Diyos ko Lord. Medyo... Actually, sa totoo lang, medyo nakalimutan ko na itong carb. Kasi sa dami ng parts, di ba? Carburetor yan sir ng 4K to. ng gasolina. Yes, gasolina. Pag 5K ganyan pa rin na itsura sir. Yes, ito pa rin. O, yun na, no? Okay na. So, ito na yung tamang kabit. Salpak. Salpak palpak. Para walang labis, walang kulang. Di ba? Ano yan, Ban? Hindi ako. Ha? May sinasabi ka, Ban? Lagi natutulog. Sir, kung kakabit mo na yung carburetor, may gasket pa rin yun. Yes, Kakabit mo meron. na siya. Meron. Last, ito na siya, yung sinasabi kong paglalagyan ng tornilyo. Dito nakalagay yung spring. Tapos, connected siya dito. Yan siya, no? So, once na kumuha siya ng, ayun, nakataas siya ganyan. Kaya lang, kabit ko na to para hindi siya nakalaylay. Lagay dito, lagay dito. Yan. Sabi ka na darin lang. Yung sinasabi mo. Wiki lang. So, ayan na. And, yun na yung tamang kabit ng spring. So, pag nag-brum-brum tayo, bakit nga bumaba? Ganyan dyan, ganyan yan. Yan, o, ganyan ang kabit nito. Nasira. Naging bilog siya. Nawala yung kanto. So, yun na siya, no?
Yung spring, kita niyo yung spring, gumagana yung spring. Yes, sir. Gumagana yung spring. Hinihila niya pabalik. Ay, oh, sorry. Hindi pala na-shoot. Yung secondary. Kasi nakatali itong... Ito yung ginawang lock. Nakatali siya. Silak. Kaya pala hindi siya mag-brum-brum, ano. Okay, Oh, yan na, so yan yan na yung card natin. So, tinanggal ko tong extra kasi doble dito sa ano. Tinanggal ko yung extra, naging dalawa yung gasket. So, ito, repair kit. Walang sobrang tornilyo. Walang sobrang tornilyo, walang kulang. Actually, daming kulang. Daming Maraming kulang. So, bukas, pasok tayo bukas. Tara. Seryoso? Sir. Overtime? Parang masubukan to. 8 to 5 lang naman. Meron ka bukas? Oo, oh, meron pa akong bukas. Ito. Hi guys! Welcome to my vlog. Kunin mo yung kapatid mo. Yeah!